Ngunit pilit niya pa rin akong iginagapos. Ang pagputol ko ng kuryente sa mansyon ay hindi isang biglaang desisyon, iyon ang nagpaapaw sa salaan. Sinubukan kong magpigil. Ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pamumuhay sa loob ng salamin na yon, naintindihan ko na hindi maaaring magtagal ang pananakop na yon. At kaya, pagkatapos kong magpasya ng matatag, gumawa ako ng isang bagay na walang sinuman ang umasa. Hindi lang ako nagputol ng kuryente sa mansyon, kundi nagpasya rin akong hindi magbayad ng singil sa kuryente sa loob ng 3 buwan. Iyon ang paraan ko upang maintindihan niya na hindi na ako ang masunuring manugang noon. Sa isang bahagi, gusto kong mapagtanto niya na, anuman ang gawin niya, nagpasya na akong tumigil. Bakit ko kailangang sagutin? Pagkatapos ng maraming taon ng pamumuhay sa ilalim ng kanyang kontrol, kailangan ko ng katahimikan upang huminga, upang mahanap muli ang aking sarili. Sa wakas, tumulog ang ika-33 tawag na pagtanto ko na hindi ako maaaring manatiling tahimik magpakailanman. Ngunit ayaw ko ng isang walang kabuluhang pagtatalo. Gusto ko lang tapusin ang lahat. Nang medyo huminahon na ang aking kalooban pagkatapos ng ilang araw ng paghihirap, nagpasya akong kumilos. Kinuha ko ang telepono, hindi ko siya sinagot. Ngunit gumawa ako ng isang bagay na nakakagulat. Pinutol ko kaagad ang supply ng kuryente sa mansyon. Hindi iyon isang biglaang aksyon kundi ang huling. Upang mabuhay ako ng isang buong buhay. Akala ko ay magtatapos na ang lahat, ngunit mayroong nangyari, naganap na nagpabago sa buhay naming dalawa. Nagsisimula pa lang ang aking kwento. At mayroong mga malalaking pagbabago na lilitaw na hindi namin inaasahan. Ang buhay ko sa loob ng nakaraang 30 araw pagkatapos kong lagdaan ang papel ng diborsyo ay talagang parang isang walang katapusang labanan. Iyon ay isang labanan sa aking sarili, sa nakaraan at maging sa mga taong pinagkakatiwalaan ko noon. Ang lugar na inakala kong magiging tahanan ko. Umalis ako hindi dahil gusto kong sumuko, kundi dahil napagtanto ko na hindi na ako maaaring magpatuloy na mabuhay ng ganoon. Nagsimula siya ng mga sunod-sunod na tawag. Nang mapagtanto ko na tumawag na siya sa ika-33 pagkakataon, hindi nagbago ang kanyang kahilingan. Gusto niya na bayaran ko ang singil sa kuryente ng mansyon. Nagsimula ang lahat sa pagputol ko ng kuryente. Hindi na ako maaaring kontrolin pa niya. Hindi ko maaaring hayaan na ituring niya ako bilang isang kasangkapan upang manipulahin. Ang desisyong ito ay dumating sa akin bilang isang pagkabigla. Hindi lang si Lourdes ang taong may kapangyarihan sa pamilya, kundi siya rin ang laging kumokontrol sa lahat. Pinutol ko ang kuryente upang maintindihan niya na hindi na ako kailangang nasa ilalim ng kontrol na yon. Sa ika-30 araw pagkatapos ng diborsyo, hindi pa rin ako naglakas loob na sagutin ang kanyang mga tawag. Bawat pagtingin ko sa kanyang pangalan sa screen, naalala ko ang nangyari at naramdaman ko na tama ang ginawa ko. Hindi ko hahayaan na manipulahin niya ako. Manugang, bakit mo ako ginaganyan? Paano mo nagawang putulin ang kuryente ng mansyon ko? 3 buwan mo nang hindi binabayaran ang singil ko. Hindi mo ba ako pinagpapasalamatan? Galit na umalingaw ang kanyang boses. Nang sandaling iyon, hindi ko na kayang tiisin pa. Pinutol ko ang kanyang pagsasalita, Inay. Naisip niyo ba ang nararamdaman ko? Kinontrol niyo ang lahat sa pamilyang ito sa loob ng maraming taon. Wala na kayong karapatan na utusan ako na gawin ito. Umalis na ako, may sarili na akong buhay. Kailangan niyong maintindihan, hindi na ako ang manugang ninyo. Pagkatapos kong magsalita, tumahimik siya. Siguro ay hindi niya inakala na ganoon ako katatag. Bumalot sa silid ang katahimikan. Na parang huminto ang oras. Maaari niya akong saktan, ngunit hindi niya ako maaaring gawing mahina magpakailanman. Sa wakas, siya ang unang nagsalita. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na mayabang tulad ng dati. Sa tingin mo ay nanalo ka. Sa tingin mo ay makakatakas ka sa akin magpakailanman. Hindi mo kailanman maiintindihan ang halaga ng pag-iwan sa biyenan. Hindi ko na siya hinayaang magsalita pa. Ibinaba ko ang telepono. Isang pakiramdam ng ginhawa na hindi ko kailanman naramdaman ang bumalot sa akin, ngunit mayroon din akong isang mabigat na pakiramdam. Alam ko na mula ngayon, hindi na ako kailangang tiisin ang mga presyon na ipinapataw niya sa akin. Gayunpaman, hindi natapos doon ang kwento. Pareho naming naintindihan na ang aksyon na ito ay may mga kahihinatnan.
Hindi ako madaling palalampasin ni Lourdes. Gumawa ako ng isang bagay na hindi niya inakala, at sigurado na hindi niya ako patatawarin. Ang dating biyenan ko ay hindi ang taong madaling bumitaw. Maaari kong isipin ang gagawin niya sa susunod, ngunit iyon ay lalong nagpatatag sa aking determinasyon na manatiling matatag sa aking paninindigan. Pagkatapos ibaba ang telepono, umupo ako sa upuan. Puno ng kalituhan ngunit nakakaramdam din ng ginhawa. Sa wakas, nasabi ko na ang lahat ng nararamdaman ko. Wala na siyang kapangyarihan o lakas na mag-pressure sa akin. Ngunit ang mahabang katahimikan pagkatapos noon, alam ko, ay hindi magiging katapusan. Kinabukasan, nang sumikat ang araw sa bintana, tumunog ulit ang telepono ko. Hindi ako nagulat nang makita ko ang pangalan ni Lourdes sa screen. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-aalala, hindi ako natatakot. Naghanda na ako upang harapin ang lahat. Ano ang ginagawa mo? Sa tingin mo, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, maaari mo akong ganyanin. Hindi na niya napigilan ang kanyang boses, malinaw ang galit sa bawat salita. Hindi kayo ang nanay ko at hindi na ako ang manugang ninyo. Wala na akong obligasyon na patuloy na tiisin ang pananakop na yon. Sagot ko, kalmado ang boses ngunit puno ng determinasyon. Pagkatapos ng diborsyo, naintindihan ko na hindi na ako maaaring magpatuloy na mabuhay ng ganoon. Hindi ko maaaring hayaan ang sinuman, maging ang biyenan o dating asawa, na magdesisyon sa aking buhay. Kailangan kong maging may-ari ng aking buhay. Nang araw na yon, hindi na ako sumagot sa anumang tawag mula sa kanya, ngunit hindi siya sumuko. Bawat araw ay tumatawag siya ng maraming beses. Ang mga tawag ay patuloy na nangyayari bawat gabi. Bawat gabi ay may mga mensahe na puno ng galit at banta. Ngunit sanay na ako sa ganoong bagay. Si Lourdes ay laging ganoon, laging gustong kontrolin ang aking buhay. Nagsimula siyang humingi ng tulong sa mga miyembro ng pamilya upang bigyan ako ng presyon. Ang dating asawa ko, si John, kahit na nagdiborsyo na kami ay may direktang relasyon pa rin sa akin. Tinawag niya ako at inulit ang mga kahilingan ng nanay niya. Huwag mong bigyan ng masyadong pag-aalala ang nanay ko. Kinuha mo na ang lahat ng kailangan mo, kaya bayaran mo na ang singil sa kuryente ng nanay ko. Seryoso ang kanyang boses. Ngunit hindi ko matanggap ang kanyang mga salita. Wala na siyang karapatan na sabihin yon sa akin. John, hindi na ako ang asawa mo at ang nanay mo ay hindi na ang nanay ko. Hindi niyo na ako maaaring kontrolin pa. Sagot ko ng may katatagan. Ang aking buhay mula nang magpasya akong umalis ay nagbago ng sobra. Hindi na ako kailangang mamuhay sa ilalim ng paggapos ng isang pamilya na hindi ako makakahanap ng kapayapaan. Ngunit hindi ako nag-aalala sa mga kahihinatnan. Hindi madaling bumitaw si Lourdes. Hindi niya madaling patatawarin ang mga ginawa ko. Isang linggo pagkatapos, pumunta siya sa aking apartment sa Makati. Hindi ko inakala na pupunta siya mismo, ngunit hindi ako makakaiwas. Binuksan ko ang pinto, nakita ko siya na nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Wala kang karapatan na gawin iyon. Akala mo ba ay makakatakas ka magpakailanman? Sigaw niya nang makita niya ako. Hindi ako umatras. Bakit kayo pumunta dito? Nasabi ko na ang lahat at wala na akong masasabi pa sa inyo. Sinubukan niyang gawing mas matindi ang sitwasyon, ngunit nanatili akong matatag sa aking paninindigan. Ano ang magagawa ninyo sa akin? Umalis na ako, may sarili na akong buhay. Hindi ko na kailangang tiisin ang mga utos niyo. Tumayo kaming dalawa doon sa isang tahimik na sandali. Pagkatapos ng ilang sandali, nakuha ko muli ang karapatan na magdesisyon para sa aking sarili at hindi ko nahahayaang kontrolin ng sinuman ang aking buhay. Kinabukasan, hindi ako maaaring mabuhay magpakailanman sa nakaraan, sa dilim ng kontrol at pananakop na nilikha ng aking biyenan. Pinili ko ang landas na ito at walang anumang bagay ang makakapagpabago sa aking desisyon. Lumipas ang mga sumunod na araw, ang aking buhay ay dahan-dahang naging mas maayos. Ginawa ko na ang kailangan kong gawin upang palayain ang aking sarili mula sa kanyang paggapos. Nabuhay na ako para sa aking sarili, hindi upang bigyan ng kasiyahan ang sinuman. Ngunit hindi lang doon natapos ang kwento. Isang araw nang pauwi na ako mula sa trabaho, tumunog ulit ang telepono. Hindi ako nagulat nang makita ko na tumawag si Lourdes. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang kakaibang numero na hindi ko pa nakita.
Sa simula ay nag-atubili ako kung sasagutin ko ba o hindi. Sapat na ang lakas ko upang harapin ang lahat. Inay, hindi ko na kailangang makinig pa sa mga walang kabuluhang bantan nyo. Hindi niyo na ako maaaring kontrolin pa. Umalis na ako at hindi na ako babalik. Tumahimik siya ng matagal. Sa pagkakataong ito ay wala nang malalim na buntong hininga, wala nang matatamis na salita upang paikutin ako. Sa halip, tila sobrang galit siya. Sa tingin mo ay wala nang kahihinatnan pagkatapos mong umalis. Binigo mo ako, ngunit kailangan mong magbayad para sa mga ginawa mo. Sinabi niya yon. Hindi na kami mag-asawa at wala na akong responsibilidad sa pamilya niya. Ngunit hindi madaling sumuko si Lourdes. Gaya ng hula ko. Sinabi niya sa akin na dapat akong mag-isip-isip kung hindi ay kailangan kong harapin ang hindi inaasahang kahihinatnan. Sinabi niya na sobrang galit si Lourdes at hindi ako kailanman patatawarin ng pamilya kung hindi ako susunod sa kanilang kahilingan. Ngunit hindi ako natinag. Alam ko ang dapat kong gawin. Hindi na ako maaaring magpatuloy na mabuhay sa ilalim ng kontrol tulad ng dati. Hindi ko maaaring sundin ang kanyang mga walang kabuluhang kahilingan ng walang kalayaan, walang sarili kong boses. Nagpasya akong gumawa ng isang bagay na walang sinuman sa pamilya ang makakaakala. Puputulin ko ulit ang kuryente ng mansyon niya sa loob ng isa pang buwan. Hindi lang iyon. Hindi na ako magbabayad ng anumang singil at ipapaintindi ko sa kanya na pinutol ko na ang lahat ng relasyon sa kanya. Wala na siyang kapangyarihan sa akin. At ginawa ko yon. Ngunit hindi na ako nag-aalala. Alam ko na gaano man siya kagalit, hindi ako babalik. Sobra niya akong pinahirapan, sobrang tagal niya akong sinakop. Ngayon na ang oras upang tumayo ako at mabuhay ng aking sariling buhay. Isang umaga, nakakuha ako ng tawag mula sa isang kakaibang numero. Ang nasa kabilang linya ay ang boses ni Lourdes. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya sumisigaw o nagbabanta. Mas mahinahon ang kanyang boses, ngunit puno pa rin ng paghamak. Sa tingin mo ba ay tama ang ginagawa mo? Natapos ang tawag pagkatapos ng aking mga huling salita. Iyon ang huling pagkakataon na narinig ko ang kanyang boses. Mula ng araw na yon, nabuhay ako ng isang buhay na wala ng mga tawag. Wala ng pananakop at hindi na kailangang mabuhay sa kanyang anino. Ngunit alam ko na hindi niya kailanman malilimutan ang bagay na ito. At anuman ang subukan niyang gawin. Nagpasya na akong umalis sa buhay na nilikha niya para sa akin. At ang mga kahihinatnan pagkatapos noon, haharapin ko ang mga yon kapag dumating na ang oras. Sa ngayon, gusto ko lang mabuhay ng aking sariling kalayaan. Pagkatapos kong ganap na putulin ang ugnayan sa kanya, naramdaman ko na parang pinalaya ang aking buhay. Iyon ay isang pagpapalaya hindi lang sa material kundi pati na rin sa espiritual. Wala nang mga tawag sa gabi, wala nang mga kritisismo at banta. Ang bawat araw ay nabubuhay ako sa paraang gusto ko. Hindi na ako kailangang mag-alala sa pagbibigay kasiyahan sa sinuman, lalo na kay Lourdes. Pagkatapos ng 3 buwan ng pagputol ng kuryente at pagtanggi na magbayad, nagsimula akong mapansin na hindi nababawasan ang tensyon sa pamilya. Patuloy pa rin ang mga tawag mula sa dating asawa ko. Hindi ako nakaramdam ng kaunting inis, tanging isang tahimik na katahimikan ang bumalot sa aking isipan. Handa na akong harapin ang lahat. Maaari ka bang tumigil na sa paghihiganti sa nanay ko? Wala na akong obligasyon na magpatuloy na panagutin sa mga pagkakamali niya at ng kanyang pamilya. Sobrang sanay na si Lourdes sa pagkontrol at pagsapilit sa akin na gawin ang kanyang gusto. Ngayon, sapat na ang lakas ng loob ko upang tumayo at protektahan ang aking sarili. Sa wakas, natapos ang tawag. Hindi ko maaaring baguhin ang kanyang pag-iisip, ngunit wala na akong pakialam. Gaano man siya kagalit, hindi ako babalik. Masyado na siyang maraming beses na sinubukan na magparamdam sa akin ng pagkasala at kahinaan. Ngunit hindi na ako ang masunuring babae na maaari niyang kontrolin magpakailanman. Mayroon na akong sarili kong kalayaan at hindi ko yon ipagpapalit sa sinuman. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ko ang aking buhay. Maayos ang trabaho ko, maaari akong mag-focus sa aking sarili at sa mga bagay na gusto ko. Gayunpaman, hindi nagtagal. Isang pangyayari ang nagpahiram sa akin na harapin ang isa pang mahirap na desisyon. Isang umaga, nang nasa opisina ako, tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito ay isang kakaibang numero.
Hindi ko hulaan kung sino, ngunit lumitaw ang isang pakiramdam ng pagiging balisa sa aking puso. Nag-atubili ako sandali at pagkatapos ay nagpasya akong sagutin ang tawag. Ako si Maria. Ang kapatid ng asawa mo. Ang boses ng babae sa kabilang linya ay nagsalita, mahinahon ngunit puno ng pagmamadali. May problema ba? Tanong ko. Nag-aalala ang nanay ko. Hindi niya kayang tiisin ang kalungkutan at galit ng ganito. Sobra mo na siyang pinahirapan. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Ganap na pinutol ko ang ugnayan sa pamilya ng dating asawa ko. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala na akong kinalaman sa kanila. Si Lourdes ay isang taong may malaking impluensya. Ayaw kong makita siyang naghihirap ng ganoon. Ngunit wala na akong responsibilidad sa kanya. Sagot ko, kalmado ang boses ngunit puno rin ng determinasyon. Tumahimik siya sandali at pagkatapos ay nagsalita, naiintindihan kita. Ngunit minsan, kahit na mayroon tayong tamang dahilan, hindi natin maaaring pasakitan ang mga tao sa paligid ng ganoon. Gusto ko lang na maintindihan mo na minsan ay kailangan nating tingnan ang nararamdaman ng iba. Naramdaman ko ang paghirap sa aking puso. Kahit na nagdiborsyo na ako. Kahit na nagpasya na akong umalis sa pamilyang iyon, hindi pa rin ako walang pakialam sa sakit na dinaranas ni Lourdes. Hindi ako ang taong walang damdamin. Marangya ngunit hindi na ang tahanan ko. Ito ay ngayon ay parang isang lugar na puno ng lamig, kung saan ako ay naging bahagi noon ngunit ngayon ay nagpaparamdam sa akin ng pagiging balisa. Pagpasok ko sa loob, nakita ko si Lourdes na nakaupo sa sala. Ang kanyang mukha ay hindi na ang malamig na mukha noon, sa halip ay puno ng galit at kawalan ng kakayahan. Bakit ka pumunta dito? Tumingin siya sa akin, ang kanyang boses ay puno pa rin ng tensyon, ngunit naramdaman ko ang pagod sa mga salita na iyon. Tumahimik ako sandali at pagkatapos ay mahinahon na sumagot. Pumunta ako upang makipag-usap sa inyo sa huling pagkakataon, upang tapusin ang lahat ng nangyari sa pagitan natin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang gustong sirain ang aking pagiging kalmado. Ngunit hindi ako natatakot. Naghanda na ako para sa sandaling ito. Umupo ako sa harap niya, mahinahon na nagpatuloy. Hindi kayo ang nanay ko at hindi na ako ang manugang ninyo. Nagpasya akong mabuhay ng aking sariling buhay, hindi upang bigyan ng kasiyahan ang sinuman, kundi upang mahanap muli ang aking sarili. Hindi mo iyan maintindihan. Hindi mo naiintindihan kung ano ang mga isinakripisyo ko para sa iyo, para sa pamilyang ito. Sa tingin mo ba ay madaling umalis? Tiningnan ko siya ng walang awa. Masyado akong matagal na nabuhay sa ilalim ng kontrol na iyon at hindi na ako maaaring magpatuloy pa ng ganoon. Yumuko siya. Marahil ay hindi niya inakala na magiging ganoon ako katatag. Ngunit hindi na ako makakabalik, hindi na ako makakabuhay sa loob ng paikot-ikot na presyon at kontrol. Kailangan kong mabuhay ng malaya. Ang pag-uusap ay tumagal ng ilang oras. Ngunit sa huli ay nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Matagal siyang tumahimik pagkatapos noon. Marahil ay naintindihan na niya ang isang bahagi ng aking determinasyon. Ang lahat ng galit, ang lahat ng kritisismo, lahat ay naresolba na sa pagpupulong na iyon. Alam ko na kahit na hindi niya ito tatanggapin, tama ang ginawa ko. Nang umalis ako, gumawa ako ng isang bagay na sa tingin ko ay tama at nagkaroon ako ng kontrol sa aking buhay. Kahit na patuloy niya akong sisihin, alam ko na wala na akong kinalaman sa kanya. Ngunit pagkatapos, sa pagkakataong ito ay si Maria. Tumawag siya upang sabihin sa akin na sobrang galit si Lourdes at hindi niya matanggap na umalis ako nang walang sinabi. Sinabi niya rin na naghahanap siya ng paraan upang mapabalik ako. Hindi ako nakaramdam ng pagkatarantar, hindi ako nakaramdam ng pagiging balisa. Simpleng tumahimik lang ako upang hayaan siyang magsalita. Nang tumigil siya, sinabi ko, Maria, maaaring magalit ang nanay mo, maaaring gawin niya ang lahat upang mapabalik ako. Ngunit hindi na ako maaaring magpatuloy ng ganoon. Hindi na ako ang manugang niya at hindi ko na kailangan ang kanyang kapatawaran. Pagkatapos ng tawag na yon, naintindihan ko na anuman ang gawin niya, hindi ako babalik. Kahit napilit niya akong magparamdam ng pagkasala, hindi ko babaguhin ang aking desisyon. Natapos na ang kwento. Kahit na mukhang mas mahinahon sa labas, ngunit sa kaibuturan, naintindihan ko na hindi niya matanggap ang pagbabagong ito. Ganap na pinutol ko ang ugnayan sa kanya at sa pamilya ng dating asawa ko.
Ngunit tila mayroon pa rin siyang galit sa kanyang puso na hindi pa rin nawawala. Nang araw na yon, ipinagpatuloy ko ang aking trabaho. Dahan-dahang bumalik sa balanse pagkatapos ng maraming pagbabago. Abot-abala sa trabaho, wala akong masyadong oras upang isipin ang mga nangyari. Ngunit pagkatapos ay biglang tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito ay isang hindi pamilyar na numero. Medyo nag-atubili ako ngunit nagpasya pa rin akong sagutin ang tawag. 8. Ako si Maria. Nag-aalala ang nanay. Maaari ka bang bumalik at ayusin ang problema sa singil sa kuryente? Mahinahon ang kanyang boses ngunit hindi pa rin niya maitago ang pag-aalala. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nakaramdam ng inis o pag-aalala. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, alam ko na ang pagiging matatag sa kanya ay ang tamang bagay na gawin. Kalmado akong sumagot. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng nanay mo, ngunit hindi na ako maaaring magpatuloy na mabuhay ng ganoon. Sobra na ang mga kahilingan niya na hindi ko na maaaring matugunan. Pilit pa rin niya akong kinukumbinsi, sobra siyang nasasaktan. Kung hindi ka babalik, magiging magulo ang pamilya. Hindi ka niya kailanman patatawarin. Naramdaman ko ang isang bagay na kumirot, ngunit hindi ako maaaring sumuko, hindi ako maaaring bumalik. Maria, ginawa ko na ang tama. Maaaring magalit ang nanay mo, maaaring hindi niya maintindihan, ngunit hindi ako maaaring mabuhay magpakailanman sa kanyang anino. Umalis na ako at hindi na ako babalik. Hindi madaling bumitaw si Lourdes, ngunit ginawa ko na ang lahat upang mahanap muli ang aking kalayaan. Ilang araw pagkatapos noon, wala na akong natanggap na tawag mula sa pamilya ng dating asawa ko. Ang oras ay lumipas at nagsimula na rin akong mangarap ng isang bagong kinabukasan. Ngunit pagkatapos, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang umaga nang naghahanda ako na pumasok sa trabaho, tumunog ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito ay hindi ang pamilya ng dating asawa ko, kundi isang tawag mula sa nanay ko. Tumawag siya ng may mahinahon na boses. Anak, may gusto akong sabihin sa'yo. Narinig ko na sinubukan ka ulit guluhin ng dating biyenan mo. Mukhang pagod ka. Kailangan mo ba ng tulong ko? Ang mga salita ng nanay ko ay nagpaunawa sa akin na, kahit na sinubukan kong maging malakas, mayroong isang bahagi sa akin na nakakaramdam pa rin ng pagiging balisa. Ang nanay ko ay laging ang taong pinakamainam na nakakaintindi sa akin, ngunit ayaw ko siyang mag-alala. Ayos lang ako, Nay, huwag kayong mag-alala. Patuloy pa rin siyang tumatawag. Huwag mong hayaan ang sinuman na guluhin ka. Naniniwala ako na tama ang ginagawa mo, ngunit nag-aalala pa rin ako sa'yo. Pagkatapos ng pag-uusap sa nanay ko, nakaramdam ako ulit ng kaunting pagkaligalig. Gaano man katatag ang aking determinasyon, ngunit sa aking puso ay hindi ko maiiwasan ang pakiramdam ng pagkasala. Ang pagod ay hindi nanggaling sa paggawa ko ng tama kundi sa paglaban sa mga bagay na hindi mababago. Ang pamilya ng dating asawa ko, lalo na si Lourdes, ay hindi kailanman tatanggapin na naglakas loob akong putulin ang lahat ng ganoon. Ngunit hindi ako maaaring mabuhay magpakailanman sa pakiramdam ng paghihirap. Umalis na ako at kailangan kong mabuhay para sa aking sarili. Ang aking mga mahal sa buhay, lalo na ang nanay ko, ay laging ang mga taong nagpapalakas ng loob sa akin. Ngunit hindi rin sila maaaring gumawa ng anuman kundi bigyan ako ng moral na suporta. Sa huli, kailangan ko pa ring maglakad sa landas na pinili ko. Ang mga tawag mula sa pamilya ng dating asawa ko ay dahan-dahang humina at alam ko na wala na akong kinalaman sa kanila. Gayunpaman, isang bahagi sa akin ay nakaramdam ng pagsisisi dahil hindi natapos ng maganda ang lahat tulad ng gusto ko. Ngunit naintindihan ko na sa buhay na ito, minsan ang pinakamahirap na desisyon ay ang tamang desisyon. Pagkatapos ng pagpupulong kay Lourdes, akala ko ay matatapos na ang lahat ng mapayapa. Ngunit tulad ng napagtanto ko, hindi kailanman madali ang buhay. Kahit na ginawa ko ang lahat upang makawala sa kanyang kontrol, ngunit ang kanyang pagiging matigas ang ulo at pagtitiyaga ay hindi kailanman sumusuko. Nagsimula akong mapagtanto na ang pagputol ng ugnayan sa pamilya ng dating asawa ko ay hindi lang isang pagbabago kundi isang malaking pagsubok. Sa loob ng nakaraang 3 buwan, hindi tumitigil si Lourdes sa paghahanap ng paraan upang mapabalik ako sa lahat ng paraan. Ang mga tawag, ang mga mensahe at pati na rin ang paghingi ng tulong sa ibang tao upang makipag-ugnayan sa akin ay nakakapagod. Ngunit dahil doon,
Lalo akong nagiging determinado na manatiling matatag sa aking paninindigan. Pinamuhay niya ako sa ilalim ng kontrol ng sobrang tagal at ngayon ay may karapatan na akong mabuhay para sa aking sarili. Isang umaga, nang papunta na ako sa opisina, tumunog ulit ang telepono ko. Ang boses ng dating asawa ko, si John, ay nagsalita ng malamig at puno ng paninisi. Tumahimik ako, ayaw kong makipagtalo. Kahit papaano ay hindi na siya ang asawa ko. Hindi ako ang taong kailangan mong bigyan ng paliwanag. Umalis na ako at nagdesisyon na akong hindi babalik. Hindi na niyo ako maaaring kontrolin ng nanay mo. Hindi ka maaaring umalis ng ganoon. Sobra ang isinakripisyo ng nanay ko para sa'yo. Sa tingin mo ba ay mabubuhay ka mag-isa magpakailanman? Sinasaktan mo ang sarili mo. Patuloy siyang nagsalita, walang pakialam sa aking nararamdaman. Salamat sa iyong pag-aalala, ngunit hindi ko kailangan ang iyong pag-aalala. Sobra na ang pasakit na binigay ng nanay mo at hindi na ako maaaring bumalik dahil lang sa isang tawag. Sagot ko. Matatag ang boses. Mabilis na natapos ang pag-uusap. Ayaw ko na sanang sumali pa sa mga walang kabuluhang paghaharap na ganoon. Hindi madaling magpatawad si Lourdes. Ngunit hindi ako maaaring mabuhay magpakailanman sa pakiramdam ng pagkasala. Isang linggo pagkatapos, nakakuha ako ng isang mensahe mula kay Maria. Ngunit hindi ko rin maaaring baliwalain ang kanyang pagmamakaawa. Nagpa siya akong makipagkita sa kanya ulit, hindi upang bumalik kundi upang tapusin ang lahat. Kinabukasan, pumunta ako sa mansyon niya. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nakaramdam ng takot o pagkalito. Handa na ako upang harapin ang lahat. Nakaupo siya sa sala, tumitingin sa akin nang may mga matang puno ng paghamak at galit. Pumunta ako dito upang maging malinaw sa huling pagkakataon. Hindi na ako ang manugang ninyo. Maaari kayong magalit, ngunit ginawa ko na ang tama. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit mayroon ding isang bagay na kumirot. Pagkatapos ng matagal na sandali, nagsalita siya, alam mo ba? Gusto ko lang na maging masaya ka. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, ngunit ngayon ay umalis ka lang. Hindi mo ba ako inisip? Tiningnan ko siya, ginawa ninyo iyon dahil gusto ninyong kontrolin ang buhay ko. Hindi niya madaling tatanggapin. Ngunit hindi ako nagsisisi. Ngayon, gusto ko lang mabuhay para sa aking sarili. Nang umalis ako, hindi ako nakaramdam ng mabigat, hindi ako nakaramdam ng pagkasala. Ginawa ko na ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan para sa aking sarili, ngunit hindi matanggap ni Lourdes ang pagbabagong ito. Kahit papaano ay nagpasya pa rin akong mabuhay ng ganito. Mabuhay ayon sa gusto ko. Kahit na sinubukan ko ang lahat upang ganap na putulin ang ugnayan, ngunit ang mga sumunod na araw ay lumipas pa rin sa tensyon. Hindi kailanman maaaring bumitaw si Lourdes sa pakiramdam na siya ang nag-iisang makapangyarihan sa pamilya. Isang linggo pagkatapos ng pagpupulong, nakakuha ulit ako ng tawag sa hating gabi. Ngunit hindi ko maaaring hayaan na tumawag siya magpakailanman. Sinagot ko ang tawag, ang kanyang boses ay agad na umalingaw-ngaw, manugang, gaano pa ako kailangang saktan mo? Akala mo ba ayos na ang lahat pagkatapos mong umalis ng walang kahihinatnan? Hindi ko na kayang makinig pa. Mabilis na tumibok ang aking puso, ngunit nanatili akong kalmado. Wala na kayong karapatan na sabihin yan sa akin. Sagot ko, kalmado ngunit sigurado. Umalis na ako at wala na akong responsibilidad sa inyo. Hindi siya tumitigil sa paninisi. Pilit niya akong binabantaan, ngunit hindi na ako natatakot. Maaari niyang subukan na magparamdam sa akin ng pagkasala, ngunit sobrang pagod na ako upang bumalik. Wala na ang pakiramdam ng pagkasala sa akin. Nagpasya na akong mabuhay para sa aking sarili. Pagkatapos ng tawag na yon, nagpasya akong gawin ang sa tingin ko ay kinakailangan. Ayaw ko nang iwasan siya. Kung patuloy siyang magbibigay ng presyon, kailangan kong lumaban ng mas matatag. Hindi maaaring magpatuloy si Lourdes na mamuhay sa pagkukunwari na ito. Pinutol ko na ang ugnayan at kailangan niyang maintindihan na hindi na ako makakabalik. Kinabukasan, naghanap ako ng paraan upang makipagkita sa aking abogado. Maingat na pinakinggan ng aking abogado ang aking kwento, pagkatapos ay pinayuhan niya akong maghanda sa mga susunod na hakbang upang protektahan ang aking mga karapatan. Kailangan mong maghanda sa lahat ng sitwasyon. Hindi madaling bumitaw sa kapangyarihan ang biyenan mo. Gayunpaman, kung patuloy na magiging matindi ang lahat.
Hindi ko maaaring hayaan na patuloy na kontrolin niya ang aking buhay. Ginawa ko na ang tama at gagawin ko ang lahat upang protektahan ang aking kalayaan. Kahit na kailangan kong harapin ang malakas na pagtutol, hindi na ako natatakot. Hindi tumigil si Lourdes. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang tumatawag. Nagte-text at pumupunta mismo sa aking lugar upang takutin ako. Bawat oras na ganoon, nakaramdam ako ng isang bagong galit na lumalabas. Hindi ko na kayang tiisin ang manipulasyon na yon. Kaya, nagpa siya akong gumawa ng isang huling aksyon. Kinontak ko ang kumpanya ng kuryente at hiniling na putulin ang serbisyo ng kuryente sa mansyon niya. Binayaran ko ang 3 buwan na natitira sa singil sa kuryente, halos 852.60, ngunit ang desisyong ito ay isang halaga na handa akong bayaran upang tapusin ang lahat ng problema. Ang mansyon ay walang kuryente hanggang sa mapagtanto niya na umalis na ako at hindi na ako bahagi ng kanyang buhay. Nang araw na yon, umupo ako sa bahay at naghintay kung ano ang magiging reaksyon niya. Alam ko na hindi siya makapaniwala sa ganoong bagay. Ngunit alam ko rin na kailangan niyang maintindihan na hindi na epektibo ang kanyang kontrol. Sa pagtatapos ng araw na yon, nakakuha ako ng tawag mula kay Lourdes. Ang boses niya ay parehong galit at hindi makapaniwala. Ano ba ang ginagawa mo? Sa tingin mo ba ay mawawala sa akin ang lahat dahil lang sa isang telepono? Sa sandaling ito ay hindi na ako nakaramdam ng galit, tanging kalmado at determinasyon. Inay, nasabi ko na sa inyo, hindi na ako ang manugang ninyo. Kailangan niyong tanggapin ang pagbabagong ito at hayaan akong mabuhay ng aking sariling buhay. Mabilis na natapos ang tawag at alam ko na hindi niya kailanman susuko sa labanan na ito. Ngunit nagpasya na ako na anuman ang gawin niya, hindi ako babalik. Ang kalayaan, kapayapaan at ang aking sariling buhay ang tinutungo ko at ipoprotektahan ko ang mga ito hanggang sa huli. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na mawawala na agad ang lahat. Hindi pa rin siya sumusuko at alam ko na magpapatuloy ang labanan na ito. Sa mga araw pagkatapos kong putulin ang kuryente sa mansyon, hindi ko maiiwasan ang pakiramdam ng pag-aalala. Ang mga tawag mula kay Lourdes ay patuloy na dumadating kahit na hindi na siya mismo ang tumatawag. Ngayon, nagsimula siyang humingi ng tulong sa iba na mamagitan, mula sa mga miyembro ng pamilya hanggang sa mga malalapit na kaibigan. Isang araw nang katatapos ko lang sa isang meeting. Si Thalia ay isang dating kaibigan ng pamilya ng dating asawa ko at medyo malapit ako sa kanya. Ngunit nang tumawag siya sa akin, naramdaman ko na mayroong isang bagay na hindi normal. May gusto ka bang sabihin sa akin? Sinimulan ko ang pag-uusap ng may pag-iingat. Ate, hindi mo kailangang sundin ang dating biyenan mo. Isang pakiramdam ng inis ang bumalot sa akin. Sobrang pagod na ako sa mga kahilingan mula kay Lourdes. Ang paglabas ni Thalia ay nagparamdam lang sa akin na hindi kailanman gusto ng pamilyang ito na maging mapayapa ako. Inisip ko ang alok ni Thalia, ngunit malinaw na ang aking isip. Hindi ako makakabalik. Sabihin mo sa nanay mo na hindi ko siya kayang makita. Malinaw na akong nakapagsalita, hindi na ako ang manugang niya. At hindi ako babalik. Sagot ko, matatag ang boses. Tumahimik siya sandali at pagkatapos ay nagsalita, tama ang ginagawa mo, ngunit talagang malungkot ang nanay ko at iniisip pa rin niya na kung babalik ka, magiging maayos ang lahat. Maaari mo siyang hindi patawarin, ngunit kung wala kang gagawin, baka hindi na niya kayang tiisin pa. Naramdaman ko ang sakit sa mga salita ni Thalia at iyon ay lalong nagpapagod sa akin. Ngunit hindi ako makakabalik. Masyado akong matagal ng determinado na baguhin ang aking buhay. Naiintindihan ko, Thalia, ngunit hindi ako makakabalik. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Hindi na ako maaaring mabuhay ng ganoon. At naniniwala ako na maiintindihan ng nanay mo kung gusto niya ng kapayapaan. Sabi ko. Pagkatapos ng pag-uusap kay Thalia, nakaramdam ako ng mabigat sa aking puso. Ngunit alam ko na tama ang ginawa ko. Hindi na ako maaaring magpatuloy na tiisin ang mga buhay na pinagdesisyonan ng iba. Nang gabing iyon, umupo akong mag-isa sa aking apartment, nakatingin sa labas ng bintana, hindi maiiwasan ang pakiramdam ng pag-iisa. Ngunit alam ko na ito ang aking pagpipilian. Hindi ako bumalik at anuman ang maaaring gawin ni Lourdes, hindi ko babaguhin ang aking desisyon. At pagkatapos ay parang isang pagtatapos, nakakuha ako ng tawag mula sa aking abogado.
Sinabi niya na kung hindi pa rin tumitigil ang lahat, maaari ko nang isaalang-alang ang legal na paraan. Inisip ko na ito matagal na, ngunit nang marinig ko ang pagpapatunay mula sa abogado, nakaramdam ako ng higit na kumpiyansa. Hindi madali ang desisyong ito, ngunit alam ko na wala na akong ibang pagpipilian. Maaaring patuloy na magbigay ng pagod si Lourdes. Gumawa ako ng isang bagay na walang sinuman ang makakaakala. Nakipag-ugnayan ako sa abogado at nagsimula ng mga legal na pamamaraan upang protektahan ang aking sarili. Pagkatapos ng mga matitinding paghaharap, nilikha ko para sa aking sarili ang isang tahimik na espasyo. Hindi na ako nakikinig sa mga sunod-sunod na tawag. Hindi na ako kailangang tiisin ang mga banta. Ang buhay ay tila dahan-dahang nagiging maayos, ngunit alam ko rin na pansamantala lang ang kapayapaan na ito. Hindi madaling bumitaw si Lourdes. Ngunit naramdaman ko pa rin ang isang bagay na nagpapahirap sa akin na huwag sagutin. Ate, ako si Thalia, nag-aalala ang nanay mo, maaari mo ba siyang makita ulit? Pagiging sapilitan at kontrol sa loob ng sobrang tagal. Thalia, nasabi ko na sa'yo, hindi ko na siya kayang makita. Nagdesisyon na akong umalis at hindi na ako ang manugang niya. Sabi ko. Matatag ang aking boses. Tumahimik siya sandali at pagkatapos ay nagpatuloy, Ate, alam kong pagod ka na ngunit talagang hindi na niya kayang tiisin pa. Maaari mo siyang hindi patawarin. Ang biyenan ko ay maaaring humingi ng tawad, ngunit hindi ako maaaring mabuhay magpakailanman sa kanyang anino. Tinanggap ko na ang diborsyo. Kahit napatawarin niya ako, hindi ako makakabalik. Thalia, naiintindihan mo ba? Hindi ako makakabalik. Tama ang ginawa ko. Kailangan niyang matutunan kung paano tanggapin ang pagbabagong ito. Kung gusto niyang humingi ng tawad, makikinig ako. Ngunit hindi dahil sa siya ay biyenan ko kundi dahil kailangan ko ng kalayaan. Hindi na ako maaaring mabuhay sa ilalim ng kanyang kontrol. Sabi ko ng may sigurado na boses. Natapos ang tawag at nakaramdam ako ng ginhawa sa aking puso, ngunit puno rin ng pagkaligalig. Sinubukan ko ang lahat upang harapin siya, ngunit tila hindi pa rin matatapos ang lahat. Hindi pa rin sumusuko si Lourdes at alam ko na hindi ito magtatapos kung hindi ako magiging mas malakas. Kinabukasan, nang dumating ako sa bahay, napansin ko na mayroong isang sulat na nakalagay sa mesa. Ang sulat ay walang pangalan ng nagpadala, ngunit alam ko kaagad na ito ay mula kay Lourdes. Ang pakiramdam ng pag-aalala ay lumitaw ulit. Alam ko na talagang nasasaktan siya, ngunit naintindihan ko rin na kung patatawarin ko siya, kailangan ko ulit na mabuhay sa ilalim ng kanyang kontrol. Sinagot ko ang aking sarili sa pamamagitan ng isang matatag na desisyon. Hindi ako babalik. Masyado akong matagal na nabuhay sa takot at pagsapilit, ngunit ngayon ay mas malakas na ako. Bumalik ang pakiramdam ng ginhawa. Nagdesisyon na akong hindi siya kakausapin, hindi na ako magpapatuloy na mabuhay sa mga relasyon na hindi nagbibigay ng kaligayahan. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ko ang aking buhay. Ang trabaho, mga kaibigan at mga personal na interes ay tumulong sa akin na bawasan ang pagod. Ngunit sa kaibuturan, nakakaramdam pa rin ako ng kaunting pag-iisa. Isang araw, nakakuha ako ng isang hindi inaasahang tawag mula sa aking abogado. Sinabi niya na nagpasya si Lourdes na magsimula ng kaso laban sa akin tungkol sa pagputol ko ng kuryente sa mansyon niya at humihingi ng kabayaran. Hindi ako nagulat ngunit nakaramdam pa rin ako ng pagod. Pagkatapos ng tawag mula sa abogado, umupo ako ng tulala. Nagpasya siyang sampahan ako ng kaso dahil sa aksyon kong pagputol sa kuryente ng mansyon at humihingi ng kabayaran para sa mga pinsala. Para sa kanya, hindi ito maliit na bagay. Gusto niyang magbayad ako. Kahit na naghanda na ako, hindi ko maiwasang mag-alala. Kinuha ko ang telepono, tiningnan ang mga missed call mula kay Lourdes. Mabigat ang aking puso. Ngunit alam ko na hindi ako makakabalik. Kahit na kailangan kong harapin ang masakit na katotohanan, hindi ako susuko sa aking desisyon. Masyado na akong pagod sa kanyang mga laro ng kapangyarihan. Sa desisyon niyang magsampa ng kaso, alam ko na magiging mas komplikado ang lahat. Gayunpaman, hindi ko maaaring hayaan na apihin pa niya ako. Ginawa ko na ang tama. Hindi lang ako nagpoprotekta sa aking mga karapatan, kundi pati na rin sa kalayaan na nakuha ko pagkatapos ng maraming taon ng pamumuhay sa ilalim ng kontrol. Isang araw pagkatapos noon, nang naghahanda na akong lumabas para magtrabaho, nakakuha ulit ako ng tawag mula sa isang kakaibang numero.
Ang screen ng telepono ay nagpapakita ng pangalan ni Thalia. 8. Kailangan kitang makausap, sobrang nag-aalala ang nanay ko. Maaari mo ba siyang makita ulit? Sinabi ni Thalia. Sumagot ako ng mahinahon, Maria, hindi ko na siya kayang makita. Naiintindihan ko yan, pero kailangan mo ring maintindihan na sobra ang sakit na nararamdaman ng nanay ko. Maaari mo siyang hindi patawarin. Pero bigyan mo man lang siya ng pagkakataon na humingi ng tawad. Ang mga salita ni Thalia ay nagparamdam sa akin ng emosyon. Maaari siyang masaktan. Ngunit hindi ako makakabalik sa mga relasyon na nagpapagod sa akin. Nagdesisyon na akong baguhin ang aking buhay at hindi ko maaaring ipagpalit ang kalayaang iyon sa sinuman. Tama ang sinasabi mo. Kinabukasan, nang dumating ako sa opisina, nakakuha ako ng abiso mula sa abogado na nagdesisyon si Lourdes na mag-withdraw ng kaso at hindi na humingi ng kabayaran. Hindi niya matanggap ang pagkatalo at naintindihan ko na hindi siya madaling susuko. Ngunit naghanda na ako para sa lahat ng sitwasyon. Hindi ko hahayaang patuloy niyang kontrolin ang aking buhay. Ang pagpupulong sa abogado ay naganap ng may tensyon. Lumabas si Lourdes na ang mukha ay puno ng galit, ngunit hindi ako natinag. Sa wakas, pagkatapos ng matinding pagpupulong, nakamit namin ang isang kasunduan. Kailangang tanggapin ni Lourdes na wala na akong responsibilidad sa kanya. Dahan-dahang naging maayos ang aking buhay pagkatapos ng mga problema. Ngunit hindi maitatanggi na ang mga pagbabago sa nakaraan ay laging nag-iwan ng marka. Pagkatapos ng legal na labanan, akala ko ay matatapos na ang lahat. Ngunit pagkatapos ay nagsimula na namang lumitaw ang mga bagong bagay. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako kailangang humarap sa mga paulit-ulit na tawag mula sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin ako mapayapa. Isang umaga nang nakaupo ako sa aking mesa, nakakuha ako ng tawag mula sa isang kakaibang numero. Ito ay isang numero na hindi ko pa nakita. Ang kaba ay lumitaw ulit. 8. Ngunit sa parehong oras ay hindi ako makakabalik sa dating buhay. Thalia, hindi ako makakabalik. Napakalinaw na ng aking desisyon. Maaari siyang humingi ng tawad ngunit hindi ako makakabalik. Sobra na ang tinitiis ko. Tumahimik siya sandali at pagkatapos ay nagsalita, naiintindihan ko naman iyan. Pero kailangan mo ring maintindihan na sobrang nagsisisi ang nanay ko at gusto niyang gawin ang tama. Bigyan mo man lang siya ng pagkakataon. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Nakinig ako sa mga salita ni Thalia at nakaramdam ng kaunting pagod. Ang pagpapatawad ay hindi laging madali. Hindi ko na siya mapapatawad, Thalia. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Kailangan ko na lang protektahan ang aking sarili at mabuhay ng aking sariling buhay. Sumagot ako nang wala ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam ako ng kawalan. Kahit na alam ko na tama ang desisyon ko, ngunit mayroong isang bagay sa akin na hindi matanggap ang sakit na nararanasan niya. Kinabukasan, ipinagpatuloy ko ang trabaho. Ngunit hindi ko maalis sa aking isip ang mga pag-iisip tungkol kay Lourdes. Ang aking buhay, kahit na nagbago ng sobra, ay hindi laging madali. Ilang araw pagkatapos noon, nakakuha ako ng tawag mula sa aking abogado. Ipinahayag niya na nagdesisyon si Lourdes na itigil ang demanda at hindi na humingi ng kabayaran. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ngunit kahit papaano ay bumitaw na siya. Naresolba na ang lahat sa legal na paraan at maaari na akong magpatuloy sa aking buhay ng mapayapa. Kahit na naresolba na ang lahat, hindi ko pa rin maalis ng ganap ang mga alaala tungkol sa pamilya ng dating asawa ko. Alam ko na umalis ako upang mahanap muli ang aking kalayaan at ang aking sarili. Ngunit ang totoo ay hindi madaling matapos ang mga labanan. Ang aking buhay ay bumalik sa isang bagong ritmo. Wala nang mga tawag, wala nang mga banta o pagpilit. Naramdaman ko na parang nakuha ko na ang aking kalayaan. Ngunit ang totoo ay ang kalayaan ay hindi isang bagay na maaaring makuha agad. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mapagtanto na kahit na iniwan ko na ang mga presyon, ngunit ang mga alaala ay naroon pa rin. Minsan ay nakakaramdam pa rin ako ng kawalan. Ang abalang trabaho, mga kaibigan at mga bagong relasyon ay dahan-dahang tumulong sa akin na punan ang puwang na yon. Ngunit hindi ko maitatanggi na mayroong isang bagay sa akin na hindi pa rin gumagaling. Masyado akong maraming oras na inilaan sa mga walang kabuluhang labanan.
Ngunit ngayon ay kailangan kong magsimula ulit. Nang araw na yon, isang tawag ang dumating na sumira sa aking katahimikan. Ate, ako si Thalia. Narinig ko na mas maayos ka na. Gusto ka talaga makita ng nanay ko. Maaari mo ba siyang makita? Ang kanyang boses ay puno pa rin ng pag-aalala. Tumahimik ako sandali. Ayaw kong bumalik sa mga nangyari. Tumahimik siya sandali at pagkatapos ay nagpatuloy, naiintindihan ko naman, pero sobrang malungkot talaga ang nanay ko. Maaari mo siyang hindi patawarin. Hindi na ako makakabalik sa mga relasyon na nagbigay sa akin ng sakit. Sumagot ako. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam ako na parang mayroong isang bagay na nawawala. Maaaring hindi ako kailanman patatawarin ni Lourdes, ngunit hindi ko rin maitatanggi na isang bahagi sa akin ang nakaramdam pa rin ng pagmamahal sa kanya. Gayunpaman, ang pagmamahal na iyon ay hindi maaaring hilahin ako pabalik. Nakakita ako ng kasiyahan sa mga maliliit na bagay, sa pag-aaral at pagpapabuti ng aking sarili. Ipinahayag niya na nagdesisyon siya na hindi na ako kasuhan. Kahit na hindi niya matanggap na umalis na ako. Ngunit sa huli ay kailangan din niyang tanggapin na hindi na ako ang manugang niya at wala na akong obligasyon sa kanya. Kahit na narinig ko ang balitang ito, nakaramdam pa rin ako ng isang bagay sa aking puso. Nakuha ko na ang kalayaan na matagal ko nang hinahangad. Ginawa niya akong mas malakas kahit na sa mga ginawa niya. Naramdaman ko na parang pumapasok ako sa isang bagong yugto. Isang yugto na hindi na ako kailangang mamuhay sa anino ng nakaraan. Hindi na kailangang mabuhay para sa iba kundi mabuhay para sa aking sarili. Kahit na hindi ako kailanman patatawarin ni Lourdes. Ngunit hindi ako maaaring mabuhay magpakailanman sa pag-aalala at takot. Ginawa ko na ang tama at ngayon na ang oras upang hanapin ang aking sariling kaligayahan. Pagkatapos ng lahat, hindi ko maitatanggi na ang pagbabagong ito ay nag-iwan ng isang pakiramdam na hindi madaling makawala sa akin. Kahit na nabubuhay ako sa kalayaan, hindi na ako nasa ilalim ng presyon. Nagsimula akong matuto ng mga bagong bagay, sinubukan ko ang ibang mga trabaho. Kahit na hindi laging madali ang buhay, ngunit naramdaman ko na dahan-dahang dumarating ang kapayapaan. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa isang hapon ng Biyernes. Nang dumating ako sa bahay, tumunog ulit ang telepono ko. Isang kakaibang numero. Nag-atubili ako ngunit nagdesisyon pa rin akong sagutin ang tawag. Ang nasa kabilang linya ay ang boses ni Lourdes. Manugang, bakit mo ginawa yon? Sa tingin mo ba ay masisira mo ang buhay ko magpakailanman? Ang kanyang boses ay puno ng galit. Nang sandaling ito, hindi na ako nakaramdam ng pag-aalala o takot. Inay. Malinaw na akong nakapagsalita. Hindi na ako ang manugang ninyo at hindi na ako makakabalik. Umalis na ako upang mabuhay ng aking sariling buhay. Kailangan niyo iyong tanggapin. Sumagot ako. Kalmado ngunit matatag ang boses. Tumahimik siya sandali at pagkatapos ay nagsalita, sa tingin mo ba ayos lang na mabuhay ka ng ganito? Wala kang nanay, wala kang pamilya, wala kang halaga. Ang kanyang mga salita ay parang isang malakas na pagkabigla, ngunit hindi ako nagpatinad. Maaari kayong magalit, maaaring hindi kayo maintindihan, ngunit hindi ako makakabalik. Nagdesisyon na ako at hindi ako nagsisisi. Matatag akong sumagot. Natapos ang tawag nang hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan. Alam ko na anuman ang sabihin niya, anuman ang sisi niya. Hindi ko babaguhin ang aking desisyon. Pagkatapos ng tawag na yon, nakaramdam ako ng isang kakaibang ginhawa. Kahit na hindi niya ako kailanman patatawarin, ngunit ginawa ko na ang tama. Masyado akong matagal na nabuhay sa kanyang anino at ngayon na ang oras upang mabuhay ako para sa aking sarili. Kahit na patuloy siyang tumatawag. Nagte-text o naghahanap ng paraan upang magparamdam sa akin ng pagkasala, hindi ko kailanman isusuko ang kalayaan na nakuha ko. Hindi ko na kailangang bigyan ng kasiyahan ang sinuman. Kinabukasan, nakakuha ulit ako ng tawag mula kay Thalia. Ipinahayag niya na nagdesisyon si Lourdes na hindi na ako patuloy na babantaan o guguluhin. Kahit na hindi ko lubos na maintindihan ang dahilan. Naramdaman ko na umabot na ako sa isang mahalagang yugto. Maaaring hindi niya ako patawarin, ngunit hindi na ako nabubuhay sa ilalim ng kanyang kontrol. Kahit na hindi laging madali. Ngunit naintindihan ko na ang aking kalayaan at kaligayahan ay ang pinakamahalagang bagay. Hindi ako maaaring mabuhay magpakailanman sa nakaraan.
At hindi ko kailangang humingi ng tawad dahil sa paggawa ko ng tama.